ang mga katapos ng media na may tagsa ka mga panindugan sa isyu na nagatandog sa interes ng publiko. Masaksiyan dari sa Mads Cafe live sa Facebook. Pumarin na sa Easy Media tugtog na 7 media saga kada Domingo. Kagkaroon ay ang inyo mga panilista. Madamong ginasalamat, mayong aga Pilipinas and hello world. Welcome sa pagpangalagad sa debate sa match live worldwide. Direkta dari sa Jampak live audience naton ang Match Cafe sa sulod sa Tienda La Paz. Match Cafe is the tourism accredited nga kapihan dari sa siyudad sa Iloilo. It's Tuesday, February 11. Baka pila na lang katulog, Valentine's Day na. Gatamyaw di kita sa aton sini mga televiewers worldwide. Upod sa akon sini nga partner, veteran nga broadcast journalist Don Pedro Peter Herminea. Good morning. Good morning partner at sa bisita ka ngayong umaga. Napalagay na pamangkin ko lang siya. Oo. Parente mo si Mami Nay. Oo. Herminea. Okay. Nahidlaw naman kita ni sa iya kay pila ka bulan tapos seleksyon nagpasalamat kita naghatag sa Chimpo balik sa siyudad sa Iloilo, no? Kag he is known as the Mr. Healthcare sa Senado. Ang taga-araton siya and a warm welcome sa aton sini former Senator of the Republic of the Philippines, Senator J.V. Ejercito. Good morning, sir. Welcome sa debate sa match. Yes, good morning. Mayong aga sa tanan sa ating mga kasimanwa dari sa Iloilo. Mayong aga sa tanan sa ating mga amigo. Amiga, good morning to everybody. Sir, naghatag agad Chimpo mag-carry dari sa Iloilo. What's the purpose of coming New Year? Actually, I was invited last night doon sa fiesta sa Pasig. Pasig. No? I was the guest speaker sa coronation ng kanilang King and Queen, si former Mayor and now Vice Mayor Jesry Palmares and Mayor Stephen Palmares invited me. Of course, indeed, it's an honor na kay wala man ako sa pwesto na ako yung kanilang na pusuan na maging guest of honor last night. So, syempre, I was able to help somehow. Gave a little some projects Pasig, so siguro they just wanted to show the appreciation kay sabi nga ni Vice Mayor Jesry, no? Not only that but because of the things that I have done, especially sa legislation, yung pong Universal Healthcare Law which he mentioned, and particularly also yung he found out what we allotted for Western Visayas, no? Yung Western Visayas Medical Center and West Visayas State University Medical Center, a total of 1 billion, no? When I was chairman of the Committee on Health for the establishment of specialty centers, no? Unang-una na po yung Cancer Center, which is now under construction, no? Kung makikita nyo yung dagko na building dira, ayan po ang unang Cancer Center, with the hope of establishing lung center, heart center, and the kidney center also here in Western Visayas. Kaya ang problema kasi, no, nung nakita ko yan, nung chairman ako ng Committee on Health sa Senado, ay ang mga kidney center, Philippine Heart Center, and the lung center of the Philippines, andun sa Maynila. So pag mayroong mga complications, kailangan ng kidney transplant, kinakailangan ng heart bypass or any complication, magkanto pa sa Maynila, ang lahat, no? From Mindanao, Visayas, Luzon. So, overcrowded. So, hopefully with the establishment of a specialty center in Western Visayas, in Cebu, and in Davao, yan po ang aking pong programa noon, yung mga pasyente, hindi na magkanto, kailangan magkanto sa Maynila, hindi lamang sa Iloilo, no? Pag to service Western Visayas, pwede na. So, hopefully, pagpatuloy ito, what we have started, kay wala na mako sa Senado, sana may pagpatuloy ini. Total, nandiyan naman si Congresswoman dyan, no, who used to be my political officer. Buti pa siya, nagdaog. Pero at least, nandiyan naman siya sa Kongreso, mabantayan nga na matuloy yung ating
ang ating vision to have a specialty centers dito right here in Iloilo for the Western Visayas. Dua ini ka hospital dari Senator, it's the West Visayas State University Hospital kag Western Visayas State University Medical Center. Medical Center. Yeah. Pila ini ang budget mo sang Senator? Sa total of 1 billion kay almost 600 million dira sa Western Visayas State University Medical Center. Kaya yan naman yung parang main ano natin, no? Yung penang Apex Hospital, andun na yung Cancer Center, and then sa isa sa Western Visayas Medical Center, almost 400 million. So total yan almost 1 billion. Dire para dito sa Western Visayas. And it's now going on construction. Opo, ongoing na po, especially yung Cancer Center, no? Sa 4 or 5 nakalimutan ko na. 6 story pala. Specialty Center, Cancer Center. Ongoing na po. About mo gid garlusot sa aton tamyaon tanay Senator, no? We have Marcy Ortigosa from Pangasinan, media man manito sa Pangasinan, no? Mar, good morning. We have Sir Jeff Conlo sa PSTMO sa Siyudad San Iloilo. We have Denmark Swedi sa Australia. Lorna Donka from Singapore. Hello sa inyo. Lalaye. Ralph Musqueda from RMN. Si Pastor Joaquin Mendones, no? Dra sa Quezon. We have Nonoy Joseph sa Tusinisa Hall of Justice. Rana Ramido. We have the Director of the National Police Commission, Attorney Joseph Celis. Sir, good morning. Johnny Tango from Action Radio. Raymond Asaral Daimon is watching. Royal Yotamon sa Kaliboy ni. We have Kapitan Jason J. Horoniano Bayota sa Sir JV. Welcome sa Iloilo. Morning lang sa tanan nagapamati. Morning sa imo. Si Action Jan Sapio is also watching. Get well soon. Architect Hill Vergara Pitana, welcome to your hometown, Senator JV. Yes, Jason. Noni de Malata from Land Transportation Authority. Francisco Cahilig is also watching. Stark Espinosa is also watching. Sir Jack Conlo, good morning. Partner. We acknowledge the presence of Chief Engineer Jamil Pasuelo, Samson San, Ernan San, and Opetno. Rita Sons is also watching us from Manila. Ria Gurso, Aidigan Suminia, and others are watching us. And ABC Association sa Distrito sa Lapas, headed by Kapitan Marjorie Gregorio, sir. Also Marita Salandoni, a teacher sa Laparan. Ria Gurso, Aidigan Suminia, good morning. Call and just diversito. Maraming Si Rita Judge Deloria, Ridakina, kag si Fiscal, no? Judge Deloria, nandyan sa likod. Tsaka si Prosecutor Garanho. Garanho, sa likod. Si Patay, nandito din. Pang nickname niya si Patay, try buhaya. Buhay na buhaya, no? Okay, go ahead. Sa question mo, partner. Ayan. Senator Gigi, isa sa napagandang law na ipasa mo sa Senado yung Universal Healthcare. At yun ang idol naman no, ng mga OFW. Paano mo nagawang ganun? Alam mo, actually I was the chairman of the committee in the Senate only for 2 years. Kaya nag-assume lang ako, no? Nagkaroon ng Rigodon, nagkaroon ng organization sa Senate. To tell you honestly, I was surprised also. Ganing gaya kinhatag sa akin na ni then Majority Leader Tito Soto, no, kasi nagkaroon ng reorganization. So yung last 2 years lang, but siguro yung aking probably I'm a former mayor, ay medyo tayo mag-isip practical no. When I went around the country, at ako rin naging JC, so I'm familiar already, no, sa mga problema ng tao, no, sa all over. So, sabi ko talagang ang pinakamabigat na problema, isa sa pinakamabigat na problema is yung healthcare. No? Alam ka, nung mayor ako, talagang minsan pag lalo complicated yung condition, no? Minsan 30,000, 50,000, 100,000 pa or more, bugat kayo, no? Kaya told myself, siguro kung maayos natin, kung matulungan natin yung ma-improve natin yung
yung insurance, yung National Health Insurance, which is PhilHealth, kaya nag-improve naman ang kanyang collection. And nung I was in Congress, because of the sin tax, yung kanyang income, yung revenue ng PhilHealth increased dramatically because of the sin tax. Kaya yung kanyang coverage from before less than 50%, naging 80% na. Sabi ko 80% na, konti na lang. Gawin na natin 100%. Di ba? So, just in case may Pilipino na magkasakit, dapat maramdaman niya na ang gobyerno ay nandyan para magsuporta o magtulong. No? So, it's an ambitious measure. No? Yung tumatakbo na yun nung nag-assume ako, it was but I went around, no? Nag-hearing tayo sa Metro Manila, of course, sa Cebu for the Visayas leg, sa Davao for Mindanao leg, northern in Lingayen, Pangasinan for the Northern Luzon, and in Legazpi for the southern. Kumbaga, we went around and heard everybody. So, it's an ambitious measure, but I'm very happy that at least towards the end of my term, nung nagka-election, Mayo, nung February 14, or 2019 yata, no? Or 2020, ay napirmahan na ni Presidente ang Universal Healthcare Law. Kasama ba dyan ang mga parents sa mga FW? Opo, basta Pilipino ka. Yan lang ang ating requirement. Basta Pilipino ka, ay automatic, you'll now be covered by PhilHealth or the National Health Insurance. So, that's the only requirement. Basta Pilipino, insured ka na. At ang galing ang mga ginagawa mo sa health ng Pilipino, no? Bago kita tanungin, ma'am, si May Goles is Tito Pete, good morning. Greetings from Belting. Ang daming isat. Yun na para, ang Egyptian print. Nilbis Calante, Pamarizona. Zalbat Sinas. Anyway, sige lang, mamaya na kayo. Marami ka kasi pinasa ng mga law, no? Yung agriculture, tourism, mga lahat-lahat, marami. Yung another, kaya marami naman ako napasang significant measures, no? Pero yung pinaka-landmark, of course, Universal Healthcare Law, and creation, may other committee, yung Committee on Urban Planning and Housing, creation of the Department of Human Settlements or Department of Housing. So, pasado rin yan, pirmado na rin ni Presidente. So, we now have a full-fledged Department of Housing, no? So, nakadalawa tayong landmark law that I would say. So, yun yata nagaling yung pabahay doon sa mga squatter sa San Juan. Meron na rin po. That's why yung aming modelo sa San Juan, we translated it into national. No? Yeah, very good. Meron kaming medium-rise housing, in-city housing, no, for urban centers na successful naman. So, hopefully, it can be replicated all over the country. Senator, what can you say about this novel coronavirus? Well, it's an epidemic, no? It's a global emergency na. So, we just have to be careful, no? Tulad din ng dengue at iba pa, the best defense is really being careful and being try to be cautious, no? Yung simple sanitation, cleaning of our hands, di ba? So hopefully we can come up with the antidote, no? Sana magkaroon na kasi global na no? And it's alarming because it's affecting our economy, affecting our tourism, everybody, no? Affected, even the airlines, no? Talagang apektado na, no? Lalo yung Cathay Pacific, no? And others na from Hong Kong and China. Kaya sabi ko Cathay Pacific, kaya ang akong asawa taga Cathay Pacific, sayang yung aming libreng privilege, lifetime privilege. Ako, sana makasurvive. So hopefully we can, we just pray, hope and pray that they can come up with the antidote, no, for this coronavirus. Senator, you've mentioned nga ang manami nga benepisyo because nga ari na ang kidney center soon and also cancer, no? Cancer center. There is a Western Visayas Medical Center. Males yung gastos natin to airlift the patient going to Metro Manila, no? To also we will decongest
yung mga yes. Philippine Heart Center, National Kidney, Lung Center, kaya lahat ng Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, nakapila dira. Karon. So, kung meron na tayo sa Cebu, meron na tayo sa Davao for Mindanao, and yun yung Western Visayas, hindi na magkanto sa Metro Manila. Hindi congest din natin yung main specialty centers. And we observed na during your stint as a senator, marami kang pinamigay na ambulansya. So the problem here from the province going to the Western Visayas Medical Center, which is the health center, meron pa dito mga municipality na walang ambulansya. So, natulungan mo dati sa mga probinsya na nagbigay ka ng mga ambulansya. Well, hopefully, Congresswoman Jam is already there. No? Sana she will also assist. Meron kayo, sila Congressman Milon, you have 3 yata, no? Sila Congressman Tubas in the Senate, in the Congress. Si Buboy Tubas is there, so you have a Congressman of Iloilo who can Defensor Lawrence. So, of course, you can get ambulance allocation from PCSO para doon sa mga municipalities na waay pa ambulansya. Sir, ano ang your personal assessments, implementation of this law, no? Because feedbacks kami na natanggap na the identification of the PhilHealth card, merong dalawa national at saka local, pero it is the barangay captain. So, in fairness sa mga barangay captain dito, no, sa mga probinsya, na-identify lang yung sa kanila, no, nabigyan ng PhilHealth card. So meron nga na overqualified daw, may mga bata na overseas or OFW meron, pero yung iba wala. So in your own personal assessment, na-receive mo pa yung mga feedback, sir? Well, as I mentioned, the Universal Healthcare Law is an ambitious measure. We have to be patient, kaya hindi naman ito hulog ng isang langit, no, na pagkapasa maganda na lahat. So it's a work in progress. Siguro itong first 2 years, 3 years might be very difficult kay first years ng implementation. We just have to help each other, no, para may ayos to. At least we started the ball rolling, no. So again, hindi ito hulog sa langit na maganda na lahat. It's a work in progress. We have to work for it, no, na maging successful. Yun lang ang aking my only lament or not being in the Senate, kay passage of one measure is half of it. Implementation is half, no? Na syempre being the principal sponsor and author, iba yung nandun sana ako sa Senado para matutukan ko na sigurado mapunduhan nila. So hopefully those I've been appealing to my colleagues, to Congress, na sana let us give priority to universal healthcare, kay ito ang landmark law na maramdaman sa lahat ng Pilipino, magbenepisyo gid lahat ng Pilipino, no? Na pasado na, at least whoever is in Congress and Senate, kahit whether I make it again or not, or whether we've been long gone, this will be there to benefit generations to come. So yun lang, kailangan sana ang ano ko talaga, worried ako na baka hindi mabigyan ng priority. Sana naman ibigyan priority ng ating mga former colleagues and our Congress na universal healthcare, kay lahat talaga magbenepisyo at maramdaman nila na ang gobyerno ay nandoon sa oras na sila ay mga ilangan. Total package rin, buong pamilya makabenepisyo, no? By the way, partner, no? Paul Magbanwa, retired police officer Angel Sales is watching. Richard Cano Dimasis, Eldefonso Dolorfino sa Dingli, mayong aga sa inyo. Paul Solania, Ben Briseno, Dr. Mike Pador sa Winnipeg ni galantaw sa ato, Chelly, Glenn Arsenal Galilea, Freda, Teresa Toledo, we have Mel Grace, Andy Alingasa, Ronnie Diquilia is watching, Larvin Seman, Just Faith, Johnny Noire Barrieta is watching, kaga mga live audience na to kay maing to kaya nakita ta ang musikero. Yes, partner. Lulayakan sa Makati is watching us also. Senator, if ever
the President will appoint you to head the Department of Health. How would do you think it will fit you? Because that is your, ano eh, And we heard it from the President last time. Sa Yes, speech niya, oo. kailangan niya ikaw eh. Oo. okay lang yan kanya talaga. Well, I'd like to thank, of course, the President for giving me that the confidence, no, na kay hindi man tayo nagdaog, hindi man tayo nakandun sa Senado, na mention niya na sayang nang hinayang din siya kaayo, no, na I did not make it. Well, of course, for obvious reasons, kay budlay naman talaga kayo na duwa kayong magkapatid, mga nagsabay. Talagang it's almost impossible. But I still almost made it. Kaya si Presidente din, naghinayang, no? So, whatever, bahala na si Presidente kung whichever department he thinks that I will be able to help. Ako naman, to be honest with you, gusto ko yung departamento, no, or any agency that I would be able to contribute, no? Department of Health, yes, I was able to pass the universal healthcare law, but to be honest with you, hindi gid ako doktor, no, baka mahirapan tayo. Baka magkaroon ng coronavirus na gantong problema, hindi ko maintindihan na. I was just lucky because of determination and hard work sa tulong din ni Congresswoman Helen Tan, who was my counterpart. She really helped me, no, doon sa universal healthcare, no, sa mga hearing. Kaya hindi ko man maintindihan yung ibang, lalo na medical terms. Yung aking buhok na maikli, nagakulot na pag nag-medical terms na. So, siguro sa Department of Health, I would rather see a doctor, like Secretary Duque, o sa doctor who will understand it more. So, siguro sa iba, okay din naman ako, no, kung sakali. Hopefully, kahit advisor lang, happy na ako. Isa sa aking passion, hindi din malaman sigurong balaan sa Katwa Kasimanwa, aside from Universal Healthcare Law, Department of Housing, ang isa na talagang tinutulak ko, yung transport modernization and infrastructure development, which I had defended the DOTR budget for the past 3 years under the Duterte administration. Kay passion ko na, no, na tingin ko yan ang mag-stimulate sa economic growth that will cause inclusive and sustainable economic growth. So, yun po, Philippine National Railways North and South, ako nang defendan Mindanao Railway System for the first time, no, matuloy na. Modernization of the different airports, yung Clark International Airport as another gateway to Metro Manila, ako rin po nagdepensa niyan, no. So, dito, sabi ko, hopefully, kung nandun lang ako sa Senado, talagang yung Panay Railway System, I would have revived that, no, I would have pushed for that. Kay now, grabe na kaayo ang traffic dire sa Iloilo, no? And the only way we can solve traffic in all the Cebu, in Davao, Metro Manila is really through mass transit. So, yan ang isa sa passion ko na base dibalaan sa ating Makasimanwa na I defended most of the infrastructure of the projects under the build of the Duterte administration. Sana bigyan ka pa ng isang pagkakataon para mapatuloy yung mga advocacy. Madali na lang 2022, partner, no? Oo, tama, yan. Yes, so, is too young si Senator. Ang daming nangihinayang, no, natalo ka. Ang dami talaga. Oo. Sa dingli, gatamiyaw kita da, Jonas Saldo, good morning, ng tunet, kag sa tanan. Tita Jen Palomo, di ba, sa Hong Kong, so halong ka mo dira, and we have Beverly Salpora, Mel Grace Andy Alingasa is also watching. Kamusta tayo sa ating mga OFW sa Hong Kong? Kay, alam mo, I'm concerned, tsaka very close ako sa ila, no? Dahil Mga OFW. yung wife ko has worked with Pagkatay Pacific since 1995. So, almost 14 years siya nag-work dyan. Kaya, pag nandun ako nagadalaw sa kanya, yung mga OFWs natin, nabibisita ko rin. Almost 200,000 Filipinos there. May mga Ilonggo group din there. Nakasama ko rin mga Ilonggo group. Kaya hopefully we can overcome itong coronavirus, no? Kaya maganda gid yung kanilang trabaho dyan sa Hong Kong, no? They are receiving, they have good life, maganda. Lalo yung taga-Balikatan sa Kaunlaran, no? Hong Kong chapter, kamusta kayo? At sa lahat ng iba't ibang organisasyon sa Hong Kong, kamusta kayo? Senator, may nag-text sa aton. Ganyan pamangkuta si Senator JB na kadamo sa ilang mga senador, pero isa ka bilyon butang niya din si Lilo. Oo. Ano nga rason nga amo gid na katinanglanon gid sa mga pumuluyo ta nga mga Ilonggo ang ginatag mo diri, Senator?
Well, ako naman, it's not that place, no? Of course, admittedly, my lola comes from si Pascuanson, ang nanay ng mother ko, from Molo, Iloilo, Pascuanson. But more than that, it's yung need, no? Kaya nabanggit ko kanina, ang Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney Technical Institute, kay lahat yan overcrowded na, no? So the only way we can decongest is you put up specialty centers all over the country. Halimbawa, sa Southern Philippines Medical Center, sa Davao, doon tayo mag-establish ng Heart Center, Kidney Center, and others. In Cebu, sa Vicente Soto, meron na rin po in the process. So hopefully in Western Visayas, also in Northern Luzon. So at least hindi na rin magastos. Kaya kawawa naman kung operahan ka, mayroon pang, hindi lang yung pamasahe, yung accommodation, lahat, no, magastos kayo. So that's my vision. Kaya with the help of course, Congresswoman Jiang, who was then my political officer, kaya nag-ano rin siya, no, na appeal siya na we put something in Western Visayas Medical Center. Of course, Senator Drilon was then minority leaders from here, kaya nagtulong-tulong kami. Kahit na, in the Senate, that's the beauty of the Senate, we often cross party lines, no? Si Senator Drilon, before ako nasa minority, he was the Senate President, but pag meron kaming magandang measure, improvement of the country, like for example, dito sa Iloilo, nakita naman natin yung pag-grow, yung pag-develop ng ekonomiya dito. It's because of the infrastructure, no? So nagtulungan kami yan, no? Kahit nasa minority na, I supported this measure. So ganun din, nung nasa minority leader na si Drilon, nagtulong din kami para malagyan ng pondo ang Western Visayas Medical Center sa tulong din ni Congresswoman Jiang, para with the aiming of establishing specialty centers here. So unang-una yung cancer center, so na magsunod na rin yung iba. Mga kabiyanan, sa atong si mga televiewers worldwide, kag sa mga Ilonggo nga rada sa iban nga pungsod, kinanglan tagid, no? Makabalik, kasabi sa aton, si Senator GV, bilyon ang iyang start dari sa aton, sa Iloilo, no? Ronitan Banusing, nadlo ibalan is Corrido, kag nag-remind sa aton si Sir Rexel Bilyones Sosa, nga may appointment ko no si Senator by 8:30. So, kadamo po tanin isang gusto itong may balan. Kag ang aton sini nga mga televiewers nga interesado sa aton nga bisita sa buong partner. Oo. Vamos, ang dami natin mga OFW sa labas ng bansa, nakatingin, no? Ito niya, Dennis Blasco, Stephen Mendoliore, Ronald Tubacas, pala taga-media mo nandito. Pero sayang eh, limited. Ang staff ni Congressman ni Deputy Speaker sa Congress, si Myrene Porras, sa Congress, galantaw sa aton. Myrene, good morning. And we have bata din ni Congressman Bebot Nava, si Pablo Dafoe Remdes Nava is watching. Is Prikitik Shokoy, Edgar Facultad, and Iris Bora, Edwise Casero, galantaw sa aton, partner. Ilonggo Daily. Senator, mag-ano lang ako, last question ko na siguro dahil limited ang time mo. Other than having been invited in Pasig City, what keeps you busy nowadays? Well, ngayon, relax lang ako. More family time, kaya wala na akong trabaho. I've been going around, took the time to mag-ano na yun para sarili, discover the world, the country. Kaya ako ay rider ka, motor ako, nag-iikot ako para discover more. Good food, nice places. Kaya magtulong din ako kay kahit wala na ako sa pwesto, I talk to Secretary Bernard Romulo Puyat. We will revive or we will establish the moto tourism kay million gitna, no, ang riders sa buong Pilipinas, and it can help revive domestic and help in domestic tourism. Kaya pag nagamotor ka, marami ka na napuntahan na lugar, you will discover a lot of good food, nice places. So i-share namin para ma-improve din yung domestic tourism, no? Yung mga discoveries natin, i-share natin. So yung ating mga kababayan, puntahan din nila. So we will revive the moto tourism hopefully within the year with the help of Department of Tourism and the different motor organization.
So I'll be assisting Secretary Berna para mabuhay yung mototourism. So basically yun, and hopefully I've been monitoring also. Sana siyempre ang pinakamalungkot ako ay wala na ako doon. Siyempre yung mga in-establish natin, sana may magpatuloy lang. Especially Universal Healthcare Law. Hopefully talaga mabantayan yan. Make sure that it is funded. Kaya sabi ko nga, half of legislation is passing it and half is implementation. So nawala ako ron sa implementation part. So hopefully i-prioritize pa rin ito ng ating mga colleagues. Acknowledge naman natin ang Action Radio, okay si Pare Brian Calanaw hook up man sa ato, no? Ari diri Senator, ang feedback from Hong Kong, no? OFW, okay naman kami diri Senator JB, salamat gid. Na-discharge na rin ang mga kababayan na na-quarantine. May mga na-quarantine pala dun sa ng mga kababayan natin sa Hong Kong. So, salamat. Tsaka hopefully soon, pag magmaayos na lahat, sana mabisita ko rin yung mga nasa Central, no? Lagi sila naka-standby doon, yung mga OFW. Minsan nga, inabot ako ng 5 oras. Kaya ang damo kayo sila, no? Nag-picture, pero kahit na masakit na likod ko, I can see yung kanilang in their faces, yung siguro na-miss nila yung pamilya nila, yung bansa. Pero syempre, through me, because I was a national figure, nakita mo yung happiness sa kanilang mukha. Kaya kahit pagod ako, iniikutan ko sila kasi talagang alam ko naman yung kanilang tulong sa ating bansa. So, naka-timing kay day off nila yun, Senator? Every Sunday yan. Every Sunday, ang mga OFWs natin in Hong Kong meet in Central District. No? Talagang sa lahat ng buong kalye para sila nag-picnic. Araw-araw yan. Morning hanggang gabi. Naglagay sila ng makarton, mga mat, na nakaupo sila doon the whole day, kwentuhan lang, nagkaon, listening to music, mayroon mga entertainment. So, almost 200,000 na Pilipino, no? So, minsan nalaman ko yan nung hatid ko yung misis ko nang dandon kami. Siyempre, hindi ko pa alam, bago lang ako nag-ikot kami, nag-subway kami doon sa MTR nila. Tapos, wow, andun pa lang ng Pilipino, kaya inabot ako 2 oras. Pero okay lang, kasi alam ko naman happy sila. Sabik sila kayo, no, sa ating mga kababayan. Nahidlawgad sila. One last Ari Senator, Betty Serebo from Korea. Sir, problems namin mga OFW, ang singilan ng PhilHealth biglang lumaki. 21 pesos, which useless. I have been in Hong Kong for almost 2 decades. Never pa nakagamit mag-services ng PhilHealth at the same time, beneficiary din ako ng husband ko. Sir JB, almost all of us are complaining sa sinisingil ng PhilHealth sa lahat ng OFW. Well, ang sabi ko rin sa batas, no, PhilHealth cannot increase unless yung benefits are increased as well. So, yun ang malungkot no? Maraming complaints ngayon with memos and IRR, kaya wala na ako dira, kaya tinitignan ko rin na ang usapan natin gano'n, no? So, we will see, tignan po natin, no? Maraming complaints ngayon. Siyempre, yan ang nakakalungkot na isa sa mga ko na wala na ako rin para mabantayan, kaya hindi naman yun ang vision ng batas. Ang vision ng batas, lahat magbenepisyo na hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Tulungan natin, no, mga kababayan tayo dyan, no, sa mga OFW natin, magbalik tayo dito sa mga pamilya at health, no? I-relate, disseminate yung information about sa yung ginawa sa atin ni Senator, no? Senator, thank you very much for the time and the interaction ng ating mga kababayan, no? Na binibigyan mo ng latest information. So, your parting words, ating singing mga televiewers. First of all, thank you very much. Madamog din na salamat sa ating mga kasimanwa for tuning in, sa ating mga OFW, sa ating mga kasimanwa rin sa Iloilo. Siyempre dito sa Badge Cafe weekly medyo karon special, no? Salamat kayo sa imo na ako nag-guest karon. So it gave me the chance to be able to take this opportunity to thank our kababayan sa ating mga kasimanwa. Madagong mga salamat sa inyong pagbulig sa akon. Thank you very much for the support, no? Although I did not make it to the Senate, alam ko dire sa Iloilo ay nanalo ako, no? Ay nagdaog ko rin, no?
salamat kaayo. Hopefully, siguro may purpose mo ang ating Panginoon. So hopefully, I be given the chance again to serve the country. But nonetheless, kahit na wala na ako doon, no, yung mga naiwan po natin, no, Universal Healthcare Law, Creation Department of Housing, hopefully, these are landmark laws that will benefit, no, the Filipino people in generations to come if implemented well. Kaya bantayan po natin na maayos ng implementation nito. Kaya that's the other part, no, yung implementation stage. So again, thank you very much sa ating mga kababayan, sa ating mga Ilonggo, sa ating mga kababayan sa buong bansa, sa OFW. Thank you very much for your support, no. Hindi ko gitna malipatan, no, na ang iyong pag-suporta sa akon, pagbulig sa akon. Salamat kaayo. Hopefully, no, I'll still be there. The good one will always be there to support you. This is not yet the end, no? You're becoming here always. Welcome ba dito sa program natin? Yes, always welcome git, no? Kag si Congresswoman Jam Baronda, no? Thank you very much kay Congresswoman Jam for this, no? And kay siya man nga mo aking nga mo loyal na political officer din. Buti pa siya nagdaog. Buti pa siya naghalo. But thank you very much. And she was also instrumental in allotting about almost 1 billion, no, for the two medical centers para ma-upgrade yung health facilities. Marami akong inasalamat yan, no? Kay Mayor Jerry, no? So my good friend, no? Ay kamusta man? Kay Councilor Lablab, no? Maraming salamat man. Councilor Lablab, hopefully she will be the national president of the National Movement of Young Legislators. You have my full support. Wow, good luck kid, Councilor Lablab, no? And also kay Toto Rexel Ray, maraming salamat. Partner, ang mga party words. Minatapos watching us. Birdman Vargas is watching us. Amaran Pan, Alda, Lorente, Carl David Lantar Caspi, Eduardo T, Willie Boro, William Woody, may sapa kanina. Sige na, tama na. Marami pa. Mahaba pa ito eh. It will take time, no? So, thank you very much. Former SB, yan kay Mamun sa Niway, Ilonggo Daily, Kat Salveron, and isa ka OFW sa Hong Kong, Ophelia Dela. Kamusta na rin kay Mayor Unal, na aking amigo. Mayor Trixie, kay Vice Gov, ganun, no, sa ating mga kaibigan. At syempre, of course, kay Governor Toto, na aking batchmate, no? Kamusta sa inyo lahat? And also, nakalantaw sa ato na former mayor, kaga Councilor ng Pasay, Elizar Chavez, Mayor Stephen Palmares, kumakadamo. Thank you, Mayor Stephen and Mayor Vice Mayor Jesri and Mayor Chavez. No? Salamat kaayo for inviting me. It's indeed an honor for me to be the guest dira sa Pasig last week. Board Member Olin Sora, galantaw man, and also si Board Member Domingo. Also, okay. Salamat gid sa inyo tanan, our live audience, and also nag-participate nga aton sini mga televiewers. Advance happy Valentine. Kag iningin nyo bien to let us saying take time to read and to meditate because this is the source of power and wisdom. Thank you very much. Abud may sayang ang mga dalag ko